yung manhuna. Manhuna. Kabaliktaran. Maangan ka. Kabaliktaran yun sa human na... Kita mo? Iba Pero kanina nagmaangan ka. When you were asked, hindi mo alam. Hindi, iba kasi pagka-pronounce, Your Honor. Huwag mo nga akong lukuhin. Papakontempt kita eh. Hindi, tinatanong nga kita eh. Kasi kung mali ka ng sagot, bakit hindi ka nga makauwi mamaya? I-offer mo yung buhay mo. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Yes, Your Honor. Ganun ka kaloyal, di ba? Yes, so, Your di ba, Honor. pag sinabi ng Pangulo, tumalong ka sa tulay, tatalong ka sa tulay. Yo! It's nice to be back. Kanina I was about to ask Mr. Sani Benaventura. Matagal po kayo kay former president, no? At, Yes, Your Honor. ilan na po yung napatay niyo po Isa lang po. sa buong buhay niya? Nakasuhan lang po ako sa Napolcom. Nakasuhan po ako matagal na po yun, mga 1987. Hindi pa mayor Mayor Duterte. Hindi pa siya mayor, mayroong police assistance, may nabaril po ako namatay. Kinasuhan po ako sa Napolcom Administrative. Bakit niyo po napatay, Mr. Sani? Extortionist po. Extortionist. Yeah po. At because of that, can you kindly tell us the whole story? Yun po, na may nagtawag ng police assistance, pinuntahan namin. May baril talaga, Your Honor. May Saan baril. kayo naka-istasyon during that time? Sa police station, Your Honor. Oo nga po. Saan nga pong police station? Sa po. Sa Sasa. Ayun. Sa police station. Kala ko sa police station. So sa Sasa police station kayo naka-assign? Yes, Your Honor. Kung saan, doon din na-assign si Colonel Garma. Di ba? Yes, Your Honor. At yung pong pag-responding nyo, ay kayo ang head ng Sasa police station nung mapatay nyo po. No, walang, Your Honor. Anong rango po nyo during that time? SPO3? SPO3. SPO3. Yes, Your Honor. Okay. At year, ano po yan? 19 na po? I think 87, Your Honor, 87. At tingin nyo, yun po naging caliber nyo. O yun ang naging tinatawag nating isang quality. And that's the reason why you were hired by the former president. Am I correct? Hindi naman siguro, Your Honor. Anong quality nyo po? Trabaho lang po yun na police assistance. Bakit po kayo kinuha ni former president? Ano po yung quality nyo na nagustuhan niya? Para naging imanan siya ng police, ako ang ibinigay, Your Honor. Ako ang i-assign. And then, after that, kayo na yung nagustuhan niya for 20 years. Siguro. Driving. At isa lang ako napatay nyo, but according sa kay former Secretary de Lima, ilan po yung 7 po ba yan? 7? 7 po yung listahan na sinasabi nyo na what you call this? Na involve si Mr. Sani Benaventura. Yung kanina you mentioned a while ago. Several times. How many times po? I cannot But say. that is abduction and then killed. Wala yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. At least 14 cases of abduction before Then killed. Yes. I just remember that it's also, I think, in the affidavit of Mr. Las Cañas that yung abduction was actually suggested by Makasait, Major Makasait, para daw ho ma-soften yung media impact kasi kapag nawawala lang, ganun lang, mawawala. And then, so it's not really reported by media. Hindi katulad ng outright killings or massacre, I really report yung iba sa media. So kaya abduction, then killing. Yes.
Ay, siguro, ano ko po, i-amend ko po yung question ko. Kasi ang tinanong ko po sa inyo kung ilan na po yung napatay nyo. Ilan na po yung na-abduct at napatay nyo po? Well, wala, dito ko kasi busy po ako sa trabaho ko as driver security. Opo. Doon po ko, Your Honor. Hindi ba niyo pwede iwanan ko yun si magkuhan ako dyan, magpunta ko lang ibang trabaho. Doon lang po ako, Your Honor. Pero hindi ako... Opo. Kanina po may binabanggit po kayo na ang daming minention po ni Congresswoman Jinky Luistro about the personalities that she mentioned. Halos lahat kilala po ninyo eh. Yung sa Heinous Crime Task Force, saka yung sa Anti-Crime Task Force. Kilala niyo po lahat yung binabanggit. Yes, sir. Kapwa pulis ko yun, Your Honor. Were you a part of that group? No, Your Honor. Pero driver ka, di ba? Driver, bodyguard. Hindi man yun sila sa amin, Your Honor. Part sila ng police investigation. Kaya nga, I understand that. Pero Yes, sir. ikaw, andun ka kay former president. Yes, Your Honor. At bilang nandun ka, nakatuto ka talaga kay presidente. Yes, bilang Your driver Honor. and bodyguard. Yes, Your Honor. And at the same time, kilala mo lahat itong mga nandito sa mga grupong to. Yes, Your Honor. Why? Kapwa pulis ko, Your Honor. Halos lahat dyan sa Lahat ng DCPO. itong polis na binanggit niya kanina, taga Davao. Sorry po. Lahat itong binanggit ni Congresswoman Luistro kanina, taga Davao. Yes, Your Honor. And kilalang-kilala mo sila lahat. Yes, Your Honor. Okay. Lahat dito binabanggit na alam nila ang tungkol sa DDS. Si Matabato, si Asierto, si Garma, si Leonardo. Halos lahat sila. Even the President knows about the DDS. Pero ikaw hindi mo alam. Hindi na, po ko yung DDS, Your Honor, yung media ang nagkuhan ng DDS. Hindi. Nagpangalan ng DDS. It was testified by Si the Matabato siya. Wait. Sorry po. It was testified by the President that he created the DDS and he formed a 7 men, di ba, doon sa grupong yun. So binanggit niya yun. So ngayon, hindi ka naniniwala sa sinabi ng Presidente? Hindi ko alam yun, Your Honor. Hindi. Nadinig naman natin lahat ng Yeah, sinabi narinig niya. ko sa kanya, Your Honor. Oh, di pero ba, sinabi niya, siya po. sandali, pakinggan mo muna ako. Ay, sorry po. So, sinabi niya, nag-create siya ng DDS, di ba? At sabi niya, hindi yung mga police, mga mga civilian, di ba? Oh. Yes, Your Honor. So, hindi mo pinapaniwalaan ang sinabi ng Presidente. So, ibig sabihin, nagsisinungaling siya kasi hindi ka naniniwala dun eh. Hindi, Your Honor. So, hindi ka naniniwala dun sa sinabi ng Presidente. Hindi, Your Honor. So, walang DDS. Wala sa akin, Your Honor. Wala. Talagang, kala ko ba magpapakamatay ka alang-alang sa dating Pangulo? Yun, wala. Siya man lang may sabi niya, Your Honor. Ha? Si Presidente nagsabi, siya ang makapag-explain noon, Your Honor. Okay, so, mukhang hindi ka magpapakamatay talaga sa kanya. Iba yun, Your Hindi, Honor. hindi ka talaga magpapakamatay sa kanya. Dahil ngayon lang, parang sinasabi mo, nagsisinungaling na si former president. Eh. Di ba? Tayong lahat nga, Your Honor. Anong sabihin niya? Ano? Siyempre, tayong lahat makinig sa kanya. So, Pati ako, Your Honor. ano yung ganun-ganun? Minsan, Alam mo, hindi natin alam kung anong buwan niya. Sani, nagsisimba ka naman linggo-linggo. Nag-pray lang po ako, Your Honor. Na nanalangin ka sa Ama na lumikha ng langit at lupa at lumikha sa iyong buhay. Yes, nag-pray ako, Your Honor, directly. At sa harapan ng ating Ama na nakikita tayo sa ngayon, ay sinasabi mo na talagang wala kang involvement dito sa pagpatay ng maraming mga nilalang na kanyang binigyan ng buhay. Totoo yun. Wala talaga, Your Honor. Wala ka talagang... Iba yung sa akin, yung nangyari sa akin, Your Honor, assistance yun. Ano Kailangan iba? talaga yun. Ano yung Pero iba? yung sinabi ba, wala talaga, Your Honor. Ano yung iba sinasabi mo? Ay, yung involvement ko na Yung isang pinatay Yes, mo. yes, yes. Okay. Sige. At 20,000 ang sinasabi ni Kasi parang dito kanina, ako, yung driver mga bodyguards ko, usually yan ang inuutusan natin eh. Di ba? Bigyan mo si bigyan mo yung si leader natin ng 20,000 para doon sa reimbursement ng
Di ba trusted mo usually yung mga kasama mo eh. And dito, meron kang sinabi kanina kay Congresswoman Luistro about do sabi mo may binigyan si former President yung hydrocephalus. Kanina may binanggit ka. Yung may sakit, Your Honor. Oo, yung lumalaki ang ulo. Tapos sabi niya, sige, tawagan mo si Bong para sagutin niya yung bayad sa hospital. Di ba? Binanggit mo yon. Yes, Your Honor. At binanggit mo din yung mga cancer patients. Di ba? At kahit na yung asawa mo nagkaroon ng cancer, ay sinabihan din si Senator na tulungan ka. Di ba? Yes, Your Honor. So, basically, si former President, nagtitiwala siya doon sa mga nakapalibot sa kanya. At ikaw, ay pinagkakatiwalaan ka din yan sa pagdating sa pera. Am I correct? Iba yung kuha niya, yung may iutos lang niya, pabili, ganun. Pero yung sa mga bigay-bigay, hindi ko trabaho Wala pa naman akong tinatanong na gano'n, yes, Sani. Your Honor. Sinasagot Sorry mo na po, Your agad. Honor. Alam mo, Sorry po. halata ka. Sorry po, Your Honor. Pine-preempt mo na yung tanong ko. Masyado ka na dumedepensa. Ibig sabihin, alam mo na doon patungo yung aking tanong. Sinasagot Sorry po, mo Your agad. Dahil sa ginawa mo, hindi ko na tatanungin yun. Kasi alam mo na na yun ang itatanong ko Sorry po, Your Honor. Hindi, you don't have to say sorry. Pero kasi, alam mo, ganyan lang yung kapag malalim yung pagsisinungaling mo, alam mo na kung ano yung sasagot mo. Di ba? Tama, mali. Kasi lahat kami, alam na namin DDS Ikaw na lang ata yung natitira na hindi pa nakakaalam nun. At 1998, ano po ang pinagkikitaan niyo po ngayon, Mr. Sani Benaventura? Kasi Sorry po, Your Honor. ano po yung pinagkakakitaan niyo ngayon since na wala naman po kayong trabaho, no? Ano po yung pinagkakakitaan niyo po ngayon? May pension po ako, Your Honor. Pension, no? Yes, Your Honor. At kung natira po sa bangko niyo is 4,000. Yes, Your Honor. Magkano po pension Totoo niyo? talaga, Your Honor. Hindi naman po kami nagda-doubt doon. 57,000, Your Honor. 57,000. Yes, Your Honor. Magkano bayad mo sa lawyer mo? Mamaya pa kami mag-usap, Your Honor, pag-uwi. Sani naman. Kaibigan ko kasi, Your Honor. Mawain po siya, Your Honor. Pero magkano talaga yung service na binigay niya sa'yo? Wala, no joke. 10,000. 10,000? Yes, Your Honor. Tapos 4,000 ang account mo. So, paano mo siya Hindi ba babayaran? galing doon sa 4,000 ko, Your Honor? May mga anak din ako, Your Honor. Ay, nako. Okay, so mahirap talagang tanungin ang mga sinungaling. Hindi, alam mo, Sani, kasi medyo ginagawa lang po namin light ngayon yung line of questioning sa'yo. Pero lahat po ng mga testimonies ng different persons, no, that kila former secretary mentioned, dito po kay Colonel Garma na mismong kasamahan po ninyo dati, ay nagsasabi about dun sa reward system. And the former president also denied about the reward system. We all know that. At nakita po natin yon doon sa Senado. And the reason why we persisted on trying to invite the former president is to find out about this reward system. This is the only missing link that we know that can somehow cement all of these different issues that we are tackling. But of course, there's a lot of witnesses that validating this reward system. And even the president have said that outside the halls of the Senate. Unfortunately, during the time dun sa Senate, it was not testified, no, under oath. And the reason why we're trying to dig deeper on this, because we know
that you've been a part of this reward system. Unfortunately, you lied. You lied so much that even your faith, no, to the Father who created us all, ay itinanggi mo yung katotohanan. Ang magdadala naman nito, sarili mo rin, ano, Sani Buenaventura. Ikaw rin ang magdadala nito. You know, what happened to Arthur Las Cañas? Nakita natin yung pagbabalik ng loob nila, di ba? Kasi, Sani, sisingilin din tayo nito pagdating ng panahon. Lahat tayo. Minsan ka lang dadaan dito sa mundong to. At ito na yung pagkakataon na dapat gawin na natin yung tama. We are in cleansing our nation. We are in the process of trying to put back, no, the decency, no, of our all the leaders of this nation. I think it's high time for you, Mr. Sani Buenaventura, to tell us the truth, no. Pero hindi ka namin pipilitin ngayon. Kasi actually pagod na po kami. And alam namin pagod na rin po kayo, sir. So, I hope that mamaya, pag-uwi niyo po, sana po ay... Balik siya ulit. Sana po makita niyo sa sarili niyo that somehow, sa buhay na to, makagawa naman po sana tayo ng tama. Marami tayong nagawang pagkakamali sa buhay natin, but I hope sometime, no, and someday, you will find it in your heart to tell the truth to the whole nation. Maraming salamat sa iyo, Sani Buenaventura. Amen. Thank you Buhay po, ka. Your Honor. Thank you. Thank you, Pastor Fernandez. Isang tanong lang kay Sani. Sani, kasi kitang-kita naman yung iyong loyalty sa dating Pangulo. At sabi mo nga kanina, kapag i-offer mo yung buhay mo, tama ba yung pagkakaintindi ko? Yes, Your Honor. Ganun ka ka-loyal, di ba? Yes, So, Your halimbawa, Honor. pag sinabi ng Pangulo, tumalong ka sa tulay, tatalong ka sa tulay. Hindi pa siguro. So, hindi ka pala loyal. Kasi sabi mo, hanggang offer mo yung buhay mo, ngayon, pinatatalong ka sa tulay, ayaw mo. Yun lang. Sige, thank you. Then, last interpellator is Congressman Acop, and then after Congressman Acop, we go to Congressman Johnny Pimentel. Now, Mr. Sani Buenaventura, narinig mo yung sagot ng Director General ng PDEA at saka Mayor ng Silang Cavite. Tapos sasabihin mo dito sa committee na ito na ikaw ay driver at security lamang at wala kang kaalam-alam. Matanong nga kita, o nagsisinungaling ka? Sa ano po, Your Honor? Mag-ingat ka. Dahil baka hindi ka na makauwi. Ano? Ang ibig mo sabihin, driver security ka lang, hindi mo alam kung sino-sino yung mga nakakausap ng iyong boss? Wala pa bang naitanong sa akin, Your Honor? Ano po? Wala pa naitanong sa akin kung sino yung kausap ng boss ko. Hindi mo alam? Kasi ang sagot mo kanina sa mga katanungan ng aking mga kasama rito ay driver security ka lang and you do not bother o na malaman kung sino yung kausap ng iyong boss, Wala anong kasi- ginagawa niya. Di po ba? Di ba yun ang sagot mo kanina sa kanilang mga katanungan? Ang kuha ko lang yun, ang sabi ko sa driver security ako, tapos hindi naman ako particular kung sino yung kausap ng boss ko, Your Honor. Hindi ko naman tinatanong na maging particular ka eh. Ang tinatanong ko, kagaya ng pagtanong ko kay Mayor Carranza at kay DJ Lasso, yung kanilang security aid o driver, nalalaman. Alam nila kung sino yung bumibisita kay Mayor, sinong kausap niya. Di ba? Yes, Tapos Your Honor. sasabihin mo sa amin dito na driver security ka lang? At wala kang pakialam dun sa kwan? Oh, come on. Huwag mo akong bulahin. Di ba? Kung nabula mo si Chairman Dan Fernandez, eh huwag mo akong bulahin. Di ba? Wala Sige, pa ba, iyo. wala pa man akong alam. Hindi Anong- ba sila nagsabi kung sino yung kausap ng dating Mayor
Ang sinasabi mo o kasagutan mo, Mr. Benaventura, is hindi mo alam kung sino ang kinakausap ni Mayor. Hindi ako nagsabi niyan, Your Honor. Hindi, tinatanong nga kita eh. Kasi kung mali ka ng sagot, bakit hindi ka nga makauwi mamaya? Mag-isip ka maigi. Parehas lang tayong pulis. Pero mas loko siguro ako kaysa sa iyo. Hindi mo alam? Na ano po, Your Honor? Hindi mo alam kung sino yung mga kinakausap ng iyong boss? Sino po in particular, Your Honor, na kausap? Hindi. Tinatanong ko kung kakilala mo o nakikilala mo yung mga kinakausap ng boss mo. Sami Oy, yes, Your Honor. Sami Oy. Ano? Si Sami Oy, mga councilors. Kaya Hindi nga. Kaya ko tinatanong sa iyo dahil ang sagot mo kanina sa mga katanungan ng aking mga kasamahan, hindi mo alam kasi driver security ka lang. Pero kaya ko pinaupo si Mayor Carranza dyan dahil mayor din yan ng Silang Cavite, si Director General Lasso kasi may mga driver din sila. At para sabihin ko sa iyo, at kung tatanungin ko sila, Mayor Carranza, siguro ikaw ang mas yung driver at saka security mo ang nakakaalam kung ano yung pag-uugali mo at ano yung pagmumura at pananalita mo. Tama? Yes, sir. Kasi ikaw palagi, sila ang palagi mo kasama. And I think the same is true with Director General Lasso. Tapos ngayon, ikaw, iba. Yung bang ibig mo sabihin? Kaya ikaw, may nililihim ka. At kung susundan ko yung sinasabi ni Chairman Fernandez na nabola mo, hindi totoo yun. Nagsisinungaling ka, iho. Kasi pwedeng totoo na hindi ikaw ang kumakalabit ng gatilyo. Pero ikaw ang nauutusan ng boss mo na may mga ayusin. At ganoon din naman ang nangyayari sa mga driver at security ni Mayor Ted Carranza at saka ni DG Lasso. Kasi meron din akong driver at saka security. Ang tinatanong ko sa iyo, yung karanasan namin, bakit naiiba ka? Your Honor, sa ano po, Your Honor? Yung utusan magpatay? Hindi ko sinasabi na to. Sinasabi ko, nauutusan ka sa iba't ibang bagay. Tama. Ayan, okay. Yes, Your Honor. Ngayon, nagsasabi ka na nauutusan ka. Sa ano, Your Honor? Ha? Masyado ka defensive, iho. Hindi ko alam kung naging investigador ka. Ako naging investigador kasi yun ang trabaho ko, iho. Sa iyo palang pananalita, alam ko nang may inililihim ka o may iniiwas. Kasi ang taong tinatanong, pag masyadong maiwas, may inililihim. Maswerte ka kasi pagod na kami eh. At saka mabait na si Congressman Paduano. Chairman, hindi pa ako tapos. Yun. Sige. So, ipinapakita ko lang sa iyo na ikaw, pwedeng hindi ikaw ang nautusan na pumatay o ano. Pero may mga ibang bagay na iuutos sa iyo. Halimbawa, yung pupuntahan sana ni Chairman Dan Fernandez. Di ba? Kasi hindi lang naman si Mayor sa tingin ko nag-uutos sa iyo kuminsan. In the same manner na yung mga sekretarya ni Mayor Carranza at sekretarya ni DG Lasso, kung minsan nag-uutos din sila sa mga driver nila. Di ba? Di ba totoo, Mayor Carranza, na nautusan ng sekretarya mo yung driver mo? Yes, sir. Would that be true also, Director General Lasso? Yes, Your Honor. Yes. Kaya kung
Sino man ang may pera, may hawak ng pera, para dun sa accomplishment ng mga pulis, pwedeng iutusan ka rin. Kasi ikaw nakakilala sa mga pulis. Diba? At alam mo rin kung ano-ano ang kanilang linya ng trabaho kasi pulis ka. Diba, Iho? Yes, Your Honor. Yes. Thank you, Mr. Chair. All right. So that will be the last interpellator. Chairman. Dito na pala si Chairman. Chairman, Ano lang, Congressman Paduano. Chairman Paduano, please. rejoinder lang doon. Ito Mr. Binaventura, mula kanina nakikinig lang ako, puro kakasinungalingan. Especially when tinanong ka ni Congressman Sansing with regards to the quarry. Nagkabulbul ka doon. Nagkabulbul ka doon kanina. Pero ito lang po. Itong tanong ko, sana hindi ka magsinungaling. Pag nagsinungaling ka, tama si Chairman ako, hindi ka makauwi. I will cite you in contempt. Ito naging security bodyguard ka, driver bodyguard ka ni former President Duterte since 1988. Tama? Yes, Your Honor. Okay. Optional retirement ka at the age of 52 years old. Yes, Your Honor. That was 2008. Yes, Your Honor. Okay, after that, anong trabaho mo? Sa City Hall, Your Honor. You were employed sa City Hall. Yes, Your Honor. Ano ang particular na trabaho mo, assignment mo? Security Officer, Your Honor. Security officer. Sabi mo kanina, since 2008, wala ka na kay Mayor Digong. Tama? Personal, No, sandali. Sorry po, Your Honor. Sabi mo kanina, wala ka na kay President Duterte. Tama? Hindi na ako nag-duty, Your Honor, as security driver. Okay, hindi Doon ka ako sa nag-duty office. as security driver sa kanya. Yes, Your Honor. Kailan ka nag-retire? 2008, Your Honor. Hindi. Sorry po. You were employed sa City Hall. Yes, Your Honor. Di ba mandatory doon, 65? Yes, 2021, Your Honor. O 2021? Kailan ang pinakahuli na naging mayor si Duterte? 2016, Your Honor. 2013 to 2016. Yes, Your He is Honor. the mayor of Davao City. Yes, Your Honor. Oh, hindi kayo nagkikita? Diyan lang ako sa opisina. Hindi na ako nag-drive sa kanya, Your Honor. Hindi na ako naging security driver niya. Diyan ako sa opisina. Kasi Opisina gusto niya, Your Honor, ang driver niya is a police officer. Sino naging driver niya? Alvin Balis. Yung kwan. Sino? Alvin Balis. Yung naghalili sa akin. Ano yung police? Police din, Your Honor. Nag-retire na rin. Nag-retire na rin. Yes, Your Honor. Kailan? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo alam. So, 2013 to 2016, Mayor si Duterte, si Alvin Balis ang nag-drive sa kanya. Yes, Your Honor. Saan ba siya naka-assign noon yung Alvin? Sa DCPO din, Your Honor. DCPO. Davao City Police Office. Hindi mo alam, after 2016. Kung sino na yung driver niya? Nag-retire na yung Alvin? Yes, si Alvin Balis pa rin, Your Honor. Yung mayor siya. Hindi nga, kailan nga siya nag-retire? Hindi ko na kuha, Your Honor. Hindi, ito anyway, babalik ka pa dito. Now, tandaan mo, on record lahat to Pag may nag-testify na naka-duty ka pa rin, kahit naka-payroll ka sa City Hall, mananagot ka. Yan, usapang lalaki yan. Sani? Your Honor, kahit na yung campaign period niya. Hindi wala talaga hindi ko ako. tinatanong yung campaign.
But if somebody will testify that indeed, naka-payroll ka sa City Hall, pero nandyan ka pa rin kay Duterte noong 2013 to 2016, may problema ka pagbalik dito. Okay? Yes, Your Honor. Usapang lalaki to. Yes, Your Honor. Babalik ka pa dito. Pag pinatawag ka, Yes, Your Honor. sigurado ka. Yes, Your Honor. And lastly, may property ka ba sa Samal Island? Yes, Your Honor. Oh, sabi mo kanina wala kang pera. Paano ka nagka-property sa Samal Island? Iba man yung lupa, Your Honor, iba yung cash. Eh, but you have to buy it. Di ba? Bibilin mo yon. Noon, sa call ko yung retirement ko yun, Your Honor. Magkano ang retirement mo? Ganito, Your Honor. Nag-retire ako, early retirement at age of 52. Naka-receive ako ng 1.7 million plus. Bumili ako ng 3 hektarya, mura pa noon, Your Honor, sa 300,000 per hectare. So, mayroon akong 3 hectares. Doon sa Samal. Bumili ako ng beach line na 530 square meters, 650,000. Nakabili ako ng 1,500 square meters na overlooking. Yun ang nabili ko sa retirement ko, Your Honor. Magkano yung per square, kamo? Doon sa coastline? Coastal? Yung 530 square meters ko, Your Honor, nabili ko lang ng 650,000. Noon pa yun, Your Honor. Do you have the documents, deed of sale and everything? Title na lang, Your Honor. Hindi, yung deed of sale. Wala na, Your Honor. Pero totoo talaga, Your Honor. Ay, Yung hindi ko naman retirement ko, sinasabi, inobos hindi ko ko. naman sinasabi na sinungaling ka. Yung tinatanong ko, kung may dokumento ka ba to prove that indeed, ganun nga yung pagbili mo. Ganun talaga, Your So Honor. yung title nasa iyo, Nasa akin. nasa pangalan mo. Pangalan ng anak ko, Your Honor. Eh, ikaw ang bumili, ba't sa pangalan ng anak mo? Binigay ko. Sorry? Sa kanila ko ipinangalan, Your Honor. Sino na-develop ng area ngayon? Nandun yun ang bahay ng anak ko, Your Honor. Ako, nandun din. Sa Samal. Sa Samal, Your Honor. May resort ka doon. Bahay lang sa tabing dagat, Your Honor. Tapos, so 3 property yun, di ba? Yes, yung isa, pinagbili ko na rin, Your Honor. Ay, bininta mo na. Yung 1,500. Magkano? Nabili ko ng 250, pinagbili ko ng 1.4, Your Honor. Ganon lang yan, Your Honor. Buhay-buhay. Eh, napaka-defensive mo eh. Hindi ko naman tinanong kung buhay-buhay ba yan o Hindi kaya- kawit-kawit. Maghanap ka talaga, Your Honor, na Oh, ito. Sige, okay. Anyway, Mr. Chairman, can we direct the COMSEC to check all those properties of Mr. Buenaventura since 2008? Doon po sa Samal Island. Comsec, maybe we can ask Mr. Benaventura to submit to us yung mga properties. Kung ano yung dokumentong meron ka. nakapangalan sa akin, Your Honor. Yes, lahat. Lahat ng nabili mo. Lahat ng nakapangalan sa'yo. Sige. Okay. So, COMSEC, please coordinate. COMSEC, please coordinate na lang sa kanya yung properties. Ito na lang, last na lang to Last na lang to, Sunny. When you were asked by, I think, Congresswoman Swansing, about the labyog, ano ang sagot mo doon? Remember, you're on record. Ganon, sabi ko ganon. Your Ano nga? Ano nga ang sabing ganon? Anong ganon? Tapon, Your Honor. Tapon. Eh, yung manhuna. Manhuna. Kabaliktaran, Maangan ka. kabaliktaran yun sa human na, Your O, Honor. kita mo? Iba Pero kasi kanina, nagmaang-maangan ka. When you were asked, hindi mo alam. hindi, iba kasi pagka-pronounce, Your Honor. Huwag mo nga akong lukuhin. Papakontempt kita eh. Your Honor. Okay. Alam mo, Bisaya din ako. Human ang trabaho. Binaliktad lang. Manho, Your Honor, manho. Kaya nga man ho, human na. Tapos na.
Di ba? Yes, Your Honor. Eh, sinungaling to eh. O sige, pagbigyan kita. Pero siguraduhin mo, babalik ka dito ah. Yes, Your Honor. Eh, tatawa-tawa ka. Nagpa-relax lang yun. Talagang mukhang naisahan mo na si Dan, pati ako, o isahan mo pa ah. Hindi, Your Honor. Taas ang respeto ko, Your Honor. Eh, basta your commitment, lalaking kakausap, marami na human doon sa Davao, o babalik ka dito. Yes, Your Honor. Okay? Yes, Your Honor. Are you willing to submit your salin? Tingnan ko yung file ko, Your Honor. Ha? Matagal na kasi yun, Your Honor. Tingnan ko lang kung nandiyan pa yung file ko. Oh, but you are willing to submit your salin. Yes, Your Honor. Okay. So please submit your salin 2008 and 2021. Retire na ako, Your Honor. Wala na salin yun. Wala na salin. Di ba employed ka sa City Hall? Plantilla posisyon yung sa'yo? Sorry po, Your Honor. After you retired, 2008, you were employed in the City Hall, di ba? Yes, Your Honor. Plantilla posisyon yon, EA ka? Co-terminus, Your Honor. Hindi nga, plantilla nga. Yes, Your Honor. Plantilla. Tama? Yes, Your Honor. Hindi ka EA? Hindi ka executive assistant? Hindi, Your Honor. Security officer, Your Honor. Hindi nga eh. Pwede rin kasing security officer ka, pero EA ka. No, Your Honor. So, plantilla posisyon. Yes, Your Honor. Co-terminus. O nga, plantillado. Yeah. Kung plantillado, coterminus. O so, submit na lang po yung salin mo before the next hearing. Yes, Okay. Your Honor. Yes, Your Honor. Mr. Buenaventura, Yes, Your Honor. taga saan po kayo? Saan po kayo nag-originate or where were you born and raised? Davao City po. Davao City. Yes po. At I understand you're a police officer before your retirement. Saan po ba kayo nag-aral ng pagpupulis? Davao City po. Davao City rin po. And kayo po ba ay mayroong sariling pamilya? Yes, Your Honor. May asawa at anak po kayo? Yes, Your Honor. Taga saan po ang napangasawa nyo? Taga Davao din po. Going back to your police career, sir, saan po ba yung unang assignment nyo? Turil Police Station po. Saan po yon? Sa district ko, 3rd District of Davao. Turil Police Station, Turil, Davao City. Turil, Y- Davao yes, City. Your Honor. Anong taon po ito, sir? May 16, 1978 po. 1978. Pagkatapos po ng assignment nyo sa Turil, saan po ang sumunod? Tugbok Police Station po. Bugbog, Tugbok. Tugbok, Mintal, Davao City. Tugbog. Police Station, Mintal, Davao City. Sa Davao din po ito. Yes, Your Anong Honor. taon po ito? Hindi ko na maalala, Your Honor. Can you please give an approximate year? 1980s. 1978. I think 81. 1981. I'm not Pagkatapos, sure, Your Honor. I'm not sure. 19, maybe. pagkatapos po ng Tugbog, sir, saan po yung sunod na assignment nyo? Sa Davao City. Saksa. Sa Davao City. Your Sasa. Honor. Sa Police Station, Davao City. And can you please cite also the approximate year? I'm not sure, Your Honor. Maybe 1983. Not sure, Your Honor. 1983. After Sasa, saan po kayo sunod na na-assign? Doon na po kay Kwan, na naging security driver na po ako ni then Mayor Rudy Duterte po. Maari niyo po bang ikwento sa amin kung paano kayo napunta kay President Duterte during that time? Mayroon pong order from Davao Metro Discom din na i-assign ako sa City Hall
under Mayor Duterte's term. Whose order was that, sir? Davao City Police Office po. Oh, so the order came from the Davao City Police Office. Napunta po kayo sa Office of the City Mayor. That was 1988. 1988. And starting from 1988, you worked for Mayor Duterte. Can you please describe to us ano ho bang naging nature ng trabaho nyo sa noon ay Mayor Duterte? Security driver po. Security driver. And Yes, Your Honor. I wish to believe that as security driver, sir, kayo po ay halos 24/7 kasama ni Mayor Duterte. Yes, Your Honor. Maaari niyo po ba siyang ilarawan? Anong klase po bang principal or VIP si Mayor Duterte? Simula nung 1988 hanggang 2008, kung saan kayo po'y nagtrabaho bilang driver security. Para sa akin po, mabait po si Mayor Duterte. And can you please share some incidents kung paano niyo po na-conclude na mabait si Mayor Duterte? This is 20 long years and I am sure marami ho kayong pwedeng ibahagi sa amin. Ano po yung personal nyong experience? Why you are saying mabait na principal si Mayor Duterte? Ganito po, minsan, kung gabi magpatrol, may madaanan kaming tao, tanungin niya kung saan ka mag-uwi. We out in the morning. Tapos sabi niya, pakilala siya, Mayor Duterte, saan kayo mag-uwi? Para hindi daw matakot. Sabi niya sa Santa Cruz, Mayor, outside Davao City. May dalang bata, may dalang anak niya, 3. Husband, wife, at saka yung anak nila na maliit. Sinabihan ni Mayor yung backup, ihatid nyo sa Santa Cruz, Davao del Sur. So, inihatid nila. Aside from that, Mr. Buenaventura, bukod ho dun sa paghahatid, dun sa nadaanan yung mag-ina, ano pa ho yung mga insidenteng maaari nyo ibahagi sa Quad? Bakit nyo sinasabing mabait na principal si Mayor Duterte? Minsan po, manonood siya ng news every afternoon, 5 p.m. Minsan may maghingi ng tulong yung mga bata na malaki ang ulo. Tawagin niya ako. Tawagan mo si Bong. Sagutin mo ang gastos doon sa ospital. Tapos, huwag niyo na sabihin kung saan galing. By Bong, are you referring to Senator Bongo? Yes po, yes po. And with respect to you as a driver bodyguard, personal driver and bodyguard of Mayor Duterte, ano pong naaalala niyong insidente why you are concluding na mabait na principal si Mayor Duterte? Sa inyo pong personal na buhay, ano pong nagawa ni Mayor Duterte? Marami po. Can you please share some? Yung mga bata na cancer patient, binilihan niya ng bahay. Sir, I am referring to your personal and family life. Ano pong naitulong sa inyo? Yung ng asawa dating ko po, Pangulo? kasi yung asawa ko may cancer, breast cancer po. Tapos sabi niya, anong problema mo? Sabi ko, okay lang sir. Sabi ko, okay lang. Tinawag niya si Bong, Bong, tulungan mo si Sunny. Yung tinulungan po ako. 2 beses na operahan yung misis ko. Cancer patient. Ngayon po, at least, wala na siya. Okay na. Ayos, actually, na-cure po siya, na-cure. Nasaan po yung misis nyo ngayon? Nasa Davao po. And in addition po dito sa hospitalization ng misis nyo, ano po ba ang naalala nyo na naitulong ni Mayor Duterte sa pamilya nyo? Wala naman po, kasi ako po talaga, may sinabihan si Mayor. May sinabihan siya na yung guwan, sabi niya, son, sabi ni Mayor, ito si, not to drag myself, ma'am. Sabi niya, ito si Sunny, wala talagang binigay sa akin tong problema. Tinutulungan pa ako. Kasi hindi kasi ako nagakuan sa kanya, sir, ganito problema ko, sir, ganito problema ko, sir, bahay. Wala po, wala talaga. Kung ano lang ang kuan niya, ma'am, na siguro pag
Wala talaga. Kahit sa school, hindi ako nagakuan sa kanya na may problema ko sa mga anak ko sa eskwelahan. Magkano man lang kuha namin yun, walang trabaho pa yung first mga asawa ko. Wala, hindi ako nagakuan sa kanya na ganito, ganyan, kurente. Wala. Wala talaga, ma'am. Are you trying to say, Mr. Buenaventura, that for a period of 20 years, that is from 1988 to 2008, Ma'am, sorry po. ang sinasabi niyo po ba simula 1988 hanggang 2008, ang naging personal na tulong lang sa inyo ni Mayor Duterte ay yung pagpapa-ospital ng inyong misis at wala nang iba? Minsan po, siyempre, pagdating ng Christmas, bigyan ka ng bonus, ganon. Pero kahit nagpatayo ako ng bahay, wala man, hindi man siya nagkuhan. Hindi man na din ako nagsabi sa kanya. Nagpatayo ako ng bahay, sarili ko, unti-unti. Hindi man ako nagsabi sa kanya, nagpatayo ako ng bahay, so wala. In other words, Mr. Buenaventura, aside from the modest gifts during special occasions, ito lang ang naaalala niyong naitulong na personal sa inyong pamilya, ang hospitalization ng inyong breast cancer na misis. Mayroon naman, ma'am, pero hindi ko na makuha niya. Mga konti-konting bagay. Minsan, bigyan ka ng sapatos, shirts, ganyan lang, ma'am. Mr. Buenaventura, how well do you know the President? Gaano niyo po kakilala si Pangulong Duterte? Mabait po siya sa tao. Bukod po sa mabait na sa tao, what else can you say about him? Kalaban niya po yung mga kriminal. Mr. Buenaventura, I wish to believe na dahil kayo po'y taga Davao, doon kayo pinanganak, doon kayo naging pulis, doon kayo nagkaroon ng unang assignment hanggang sa napunta kayo kay Mayor Duterte. Talagang kilala niyo po si Mayor Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. As a matter of fact, 20 years of your career in the Philippine National Police was spent with Mayor Duterte. Tama po? Yes, Your Honor. At nais ko po sanang tanungin ito hong mga personalidad na babanggitin ko sa inyo na sa tingin ko po ikilala nyo ito dahil sa haba ng panahon nakasama nyo siya sa inyong trabaho. Nakikilala nyo po ba si Police Chief Inspector Ernesto Makasait? Yes, Your Honor. Sino po siya? Bimidal Police Officer ng Davao City yun. How about SPO4 Desiderio Dick Cloribel? Yes, Your Honor. Kapwa police ko po. How about SPO4 Fulgencio Pavo? Yes, Your Honor. SPO4 Bienvenido Laud? Yes, Your Honor. SPO3 Jeremias Baguhin? Yes, Your Honor. SPO2 Teodoro Pagidobon? Yes, Your Honor. And PO1 June Naresma? Yes, Your Honor. Would you confirm with us na ito pong mga police na nakikilala nyo ay miyembro ng Anti-Crime Task Force ng Davao City Police during the time of Mayor Duterte? Headed by Colonel Makasait, Your Honor. Yes. I will be proceeding to the next batch of police officers, Mr. Buenaventura. Nakikilala niyo po ba si SPO3 Reynaldo Capute? Yes, Your Honor. How about SPO3 Simplicio Capute? Simplicio Capute. Simplicio Caputi, wala po. SPO2 Antonio Balolong. Yes, Your Honor. SPO1 Jim Tan. Yes, Your Honor. SPO1 Ben Furog. Yes, Your Honor. PO3 June Cabalinan. Yes, Your Honor. PO2 Arnold De Chavez. Yes, Your Honor. PO2 Rezalino Aquino. Yes, Your Honor. PO2 Jovencio Humawan. Yes, Your Honor. PO2 Enrique June Ayaw. Yes, Your Honor. PO1 Tata Migueliano. Yes, Your Honor. PO1 Ronald Lau. Yes, Your Honor. PO1 J. Francia. Yes, Your Honor. PO1 Reynante Medina. Yes, Your Honor. Senior Inspector Junicio Abude Jr. Yes, Your Honor. Bakit niyo po sila nakikilala? Kapwa police po sila. Kapwa police ko po from Davao City. And would you confirm that they are members of Heinous Crime Task Force? Yes, Your Honor. And that was also during the time of Mayor Duterte? Yes, Your Honor. Ang sunod ko pong itatanong sa inyo, nakikilala niyo po ba si Edgar Matobato?
Nakilala ko lang po si Edgar Matubato sa Samal Island, Your Honor. Paano niyo po siya nakilala? One time, may nakita ako wearing sleeveless shirt. Siguro, sleeveless. Nakita ko, may tao kasi, siyempre, pulis ako, may nakita akong tao naka-sleeveless, naglakad, na naka-holster ng 45, at pumunta siya sa isang sasakyan na yung owner type jeep. Mayroon yan siyang owner type jeep. Pag lingon ko, mayroon siyang importin. Napatanong ako sa ibang tao, sino yan? Yan si Edgar Matubato, tauhan ni yung isang mayor ng Samal, Mayor ng Samal, Edgar Matubato, Antalan. Mayor Antalan, Your Honor. Nabanggit niyo po na nung una niyong nakita si Edgar Matubato ay siya'y may dalang armas. Naka-holster, Your Honor. Walang cover, labas ang 45. Labas ang 45 Yes. at may nabanggit pa po kayong isang armas. M14. M14. Yes, Nalalaman niyo po ba kung si Edgar Matubato ay kapwa niyo pulis? No. And I Sabi nila, ano yan, police? Sabi ko. Kasi naka-react lang po ako dahil police ako na may nakita akong may armas. Ano yan? Bata ni Mayor Antalan. I understand that you were a police officer during the time, Yes, Your Mr. Honor. Buenaventura. Did you not bother to prompt Sabi kasi Edgar nila, Matubato? sabi nila member ng CHDF, Ano po yun? Civilian Home Defense Force, Your Honor. Saan po ba naka-attach itong civilian force? Civilian Police Force. na Home Defense Force. Army po yun sa Army. Civilian Home Defense Force. Yes, Your Honor. Saan po ba attach itong Civilian Home Defense Force? Sa military po, Army. Sa military po. Yes, But you Your Honor. were saying kanina na siya ay bata, tao, ng mayor ng Samal. Tama po ba yun? Tauhan siya ng mayor ng Samal. Ano pong pangalan ng mayor ng Samal? Mayor Antalan po. Nalalaman niyo po ba kung ano itong Civilian Force Multiplier? Yes, Your Honor. Ano po ba itong Civilian Force Multiplier? Home Defense Force yun under the Army. Under the Army. Nalalaman niyo din po ba na kayo ay kilala ni Edgar Matubato? After na, Your Honor, after noon. Yung first time nakita ko siya, after noon, nakilala niya rin ako na isang pulis. Kaya, Kilala po kayo ni Edgar Matubato bilang boss doon sa grupo ni Mayor Duterte. No, Do you na- confirm this? hindi naman boss, Your Honor, security driver lang po ako. Pero Security driver. would you confirm na kayo po ay kilala ni Edgar Matubato bilang isa sa mga tao Isang ni Mayor pulis po, Duterte? isang pulis. And would you confirm also that for quite some time ito hong si Edgar Matubato ay naging tao din ni Mayor Duterte? Hindi po. Not at any point in time. Narinig ko yung sabi niya na naging security siya ni Mayor Duterte. Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Na naging security siya ni Basti, naghatid sa eskwelahan. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo. Ang security ni Mayor Duterte, puro pulis. Mr. Buenaventura, may mga babanggitin pa rin po akong pangalan dito. Yes, Your Honor. Nakikilala niyo po ba si Chris Lanay? Chris Lanay. Hindi ko makuha mo, Your Honor. Si Andong? Hindi ko kilala, Your Honor. Si Jopet? Hindi, Your Honor. Si Alvin Laod? Pulis din yun, Your Honor. Alias Boboy Maldito? Hindi, Your Honor. Alejandro Casas alias Toothpick? Yung bata ni Juan yun, Your Honor, ni Las Cañas. Si Boy Pondoyo alias Boy Chacha? Sa City Hall po yun, Your Honor. Alias Inchik? Hindi ko kilala, Your Honor. Jerry Trosio? City Hall po, Your Honor. De La Serna Brothers? Hindi ko Sina kilala. Ayan, Yoyin, at Jongjong? Hindi ko kilala, Your Honor.
Duhilag Brothers na may pangalang Roland, Yanyan, Alan, at Valentin. Hindi ko kilala, Your Honor. Ayon po sa ating mga source, Mr. Buenaventura, ang mga nabanggit pong pangalan ay mga miyembro ng Davao Death Squad. At ito po ay ayon kay Arturo Las Cañas. Ano pong masasabi nyo rito? Yan po ang sabi ni Las Cañas, Your Honor. Dahil sila, nasa heinous crime sila. Ako, security driver lang po ako ni Mayor Duterte. Wala akong kuwan doon. Isang unit sila doon sa police. Dito lang ako sa kay Mayor Duterte. Do you confirm that Davao Death Squad exists? Yun sa newspaper, sa media. Do you know Arturo Las Cañas? Yes, Your Honor. Do you know Jose Basilio? No, Your Honor. Las Cañas, Basilio, and Matobato. All of them are members of DDS, Davao Death Squad, and they are identifying you bilang taong dinadaanan ng mga orders ni Mayor Duterte. Ano pong masasabi nyo dito? Ganito po yun, Your Honor. Heinous crime headed by Colonel Makasait. Si Colonel Makasait, SPO4 lang ako. Dati SPO3 pa. SPO3 pa ako. Kung ako mag-order sa kanila, Your Honor, Colonel Makasait, bumidal police officer ng Davao City, maniwala sa akin yun? Maniwala sa akin yun si Colonel Makasait? Mr. Chair, Yes, Congressman Akop. maniniwala sa iyo. Kasi ikaw ang palaging kasama ng mayor. Pero hindi Pero ako... naman talaga, di ba? Eh, Yes, ako sir. galing ako sa As servisyo, driver, alam ko yan as driver security, Your Honor. Hindi, Driver pero security kung- lang po ako. Pero kung may iutos yung mayor sa iyo, iisipin nung kakausapin mo, galing kay mayor talaga yan. Di ba? Wala mang giutos sa akin na ganyan, Mayor. Iba yung sagot mo sorry. kanina. Your Honor. Hindi ko naman sinasabi kung may iniutos sa iyo. Yeah. Pero yung sinabi mo na hindi pwedeng sumunod si Major Makasait sa iyo, susunod yun dahil ikaw ay driver bodyguard ni Mayor. Kalakaran yun, di ba? Maski naman sa serbisyo, ganun eh. Di ba? Pares tayong galing sa serbisyo, kaya alam ko yan. Kaya huwag mong sagutin si Honorable Luis Ron ng ganun. Ang tamang sagot mo, hindi naman ako inutusan ni Mayor. Di ba? Mr. Buenaventura? Yes, Your Honor. Yes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Buenaventura, sino po si Superman? Hindi nyo rin po ba alam? Yun ang call sign ni Mayor. Doon may radyo pa kami. Superman. At least you confirm Yes, Your Honor. that Superman is Mayor Duterte. Yun ang call sign niya sa radio. Yes, and he is actually called Superman by DDS. Do you confirm that? I do not know, ma'am. I do not know. Hindi Sa niyo amin po lang yun, alam? ma'am, sa radio. Sa radio, ma'am. Yan ang call sign niya sa radio. Sa amin yun. Everybody in DDS call Mayor Duterte as Superman. Sino pong DDS, ma'am? Mr. Buenaventura, Yes, Your Honor. are you not confirming to the Quadcom the existence of the Davao Death Squad? Narinig ko lang yan, ma'am, dahil ang nagbigay ng pangalan yan is media. Did you watch the Senate investigation where the President appeared? Yes, Your Honor. And did you watch him confirm that there is Davao Death Squad? Siya po, Your Honor. Yes, Siya po ang may sabi. did you watch him confirm? Yes. Napanood niyo po ba yon? Yes. And napanood niyo din po bang sinabi niya na si Senator Bato ay kasama doon sa Davao Death Squad? Narinig ko po, Your Honor. And of course, you've heard already that Las Cañas is also confirming that there is Davao Death Squad. Sa kanya, si Arturo Las Cañas po ang may sabi din sa kanya. Yes, and even Matobato is confirming that there is Davao Death Squad. Matubato. Yes, Your Honor. And even Jose Basilio is confirming that there is Davao Death Squad. Basilio, I do not know Basilio, Your Honor. But of all the names that I have mentioned,
I hope you realize that the President himself confirms the existence of the Vaudet Squad, and you are denying the Vaudet Squad. I did not, Your Honor. Narinig ko lang, Your Honor. I am not answerable for Presidente, Your Honor. Yes, but you are with the President since 1988 to 2008, Yes, and Your I am inclined to believe that you know almost all the activities of the President. Tama po ba ako? Hindi lahat. And when the President say that he confirms that there is the Vaudet Squad, then it means that there is really the Vaudet Squad. And if you deny that, then somebody is telling a lie. If the President confirms this already, I do not understand why you keep on denying the Vaudet Squad. Sa akin po, Your Honor, narinig ko lang. So, kung nagsabi ang Presidente, narinig ko sa kanya. Before I end my interpellation, Mr. Chair, may I request the Secretariat to please flash the two pictures of the President with Mr. Buenaventura. Can we have the two pictures, Secretariat, please? This is only to bolster the fact that Mr. Buenaventura has been with the President since 1988 up to 2008. And for 20 years that he was working with President Duterte, then Mayor Duterte of Davao City. I wish to submit, Mr. Chair, that he is aware of all the activities then of Mayor Duterte. Secretariat. For my last question, Mr. Buenaventura, ang sabi niyo po kanina, mabait si Mayor Duterte. You confirm that? Yes, Your Honor. Kung ibabalik ko po yung inyong nakaraan and if you will be given the choice, sino pong gusto nyong maging principal nyo ulit? Si Mayor Duterte po ba ulit? Yes, Your Honor. That's how you admire, idolize, respect, and care for the former president. Tama po ba? Yes, Your Honor. And in the scale of 1 to 10, Mr. Buenaventura, if we will be assessing your loyalty and dedication to the former president, paano nyo ho ba gradean yung level ng loyalty at dedikasyon nyo sa former president? 10. 1 being the lowest and 10 being the highest. 10. And with a grade of 10, you will not say anything that will harm the president, yes or no? Sorry, ma'am. And with a grade of 10, ibig sabihin, yun po ang pinakamataas na loyalty at dedication na ibinibigay nyo sa president, you will not say anything that will harm the president. Yes. Yes, Your Honor. To the extent that you will make misrepresentation to save the president, yes or no? Sorry po. But what do you mean, Your Honor? To the extent that you will be making misrepresentation to save the former president. Tama po ba yun? Yes or no? Yes, Your Honor. With that, Mr. Chair, then I wish to believe that the representations that he is giving Mr. to us Chairman, right now, Can you kindly not translate that entirely to Tagalog? Para Mr. Buenaventura, kanina po tinanong sorry, ko ma'am. kayo Sorry, Your Honor. kung atin pong gragraduhan ang inyong loyalty at dedication sa inyong naging principal for a period of 20 years. 1 is the lowest and 10 is the highest. 10 po. Ganun po kataas ang loyalty at dedikasyon nyo sa dating presidente. Tama po ba? Yes, Your Honor. At dahil sa napakataas ng inyong loyalty at dedikasyon sa kanya, hindi po kayo magsasabi ng kahit na anong ikakapahamak niya. Tama po ba o mali? Tama po. At kung kailangan nyo pong magsinungaling, magsisinungaling kayo, mailigtas nyo lamang siya. Hindi po. Tama po o mali? Hindi po. Because you are loyal and dedicated to the former president. Wala At namang... kung kailangan nyo pong magsinungaling to save the former president, gagawin nyo rin pong magsinungaling. Tama po o mali?
tama. Because you graded your loyalty and dedication by 10. At kung kailangan nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas lamang ang dating Pangulo, gagawin nyo din po ba yon? Yes, Your Honor. See? Kung kaya nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas ang dating Pangulo, the more reason na kaya nyong magsinungaling, mailigtas lang ang dating Pangulo.